Hello sa inyong lahat. Bale, sa video na to ay gusto kong magbigay na naman ng kaunting kaalaman sa inyo, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na pipiliin ang pumunta dito sa Spain. Kasi napag-alaman ko na nagtataka ba ako bakit ang dami tayong mga kababayan na naandito sa Spain ang pinipili na mag-stay sa pagtatrabaho sa bahay. Bakit hindi subukan ba nila na magtrabaho halimbawa sa restaurant o kaya sa mga hotel? At yun nga, nalaman ko kahapon kung ano ang talagang pinakang dahilan kung bakit marami tayong mga kababayan ang tumanda na lang sa pagtatrabaho sa bahay kesa sa, yun nga, lumipat ng ibang klase ng trabaho. Yung iba pala, kadalasan sa kanila ay nagtry naman sila na magtrabaho sa ibang kagaya ng restaurant at saka ng hotel. Kaya lang bumabalik talaga sila sa pagiging katulong kasi nga mas malaki pala ang sahod ng pagtatrabaho sa bahay. Kasi may nakausap ako kahapon, sabi ko sa kanya, kasi napag-alaman ko na sobrang tagal na pala niya dito. Sabi ko, bakit hindi mo ba na-try ate na na magtrabaho ka sa ibang klase ng trabaho? Sabi niya, na-try ko na magtrabaho sa restaurant. Grabe, nakakapagod daw. Tapos hindi naman daw ganun kalaki ang sahod pala sa restaurant. Ang pinakang sahod din lang doon halos ay nasa 1, 2 or pataas. Siyempre, depende din kung anong klase ng trabaho mo doon sa restaurant. Siyempre, kung cook. Kung ikaw ay tagaluto or cook, malaki talaga ang sahod mo. Yun nga, sabi niya, mahirap ang trabaho sa restaurant. Maganda lang pakinggan, pero ay hindi ganun kalaki ang sahod. Tapos pagod-pagod ka pa. Then, na-try na din daw niya magtrabaho sa hotel. Kaya lang, mas pinili niya talagang magtrabaho sa bahay. Kasi ito pala ang dahilan kung bakit mas pinili niya magtrabaho sa bahay. Kasi ngayon, dahil nga may papel na siya, ang trabaho niya ay dalawa. May pang-umaga siya at saka may pang-hapon. Then, sa pang-umaga niya, pag hindi parang 6 hours lang ata yung pang-umaga niya, at kumikita siya ng 850 euro. Tapos yung pang-hapon niya din ay ganun din, 850 euro a month. O, diba? Pag pinagsama-sama mo yon 1,700 euro ang kikitain mo sa loob ng isang buwan. Then, nakakatuwa pa, meron pang siyang trabaho ng Sabado at Linggo. O, diba? Pwede kang kumita ng 2,000 at mahigit pa. Kaya pala. Tapos, hindi ganun kapagod. Kasi nga, pag ikaw nagtatrabaho sa bahay, linis ka lang o kaya naman minsan, magbabantay ka lang ng bata. Dadalhin mo ang mga bata sa parke at iyong babantayan habang naglalaro. Kesa nga naman doon sa nagtatrabaho ka sa restaurant, wala kang tigil. Samantalang kapag nag-aalaga ka ng bata, nakaupo ka lang, patingin-tingin ka lang, lalo na pag medyo malalaki na yung mga bata. Tapos ikaw, pindot-pindot ka lang sa cellphone mo, o diba, bongga? Ayan, yun pala ang dahilan. Kaya yan, nag-iisip din talaga kasi ako kung ano ang aking gagawin kapag extension na naman ang inyong inday. Ayan, kasi nga pinag-iisipan kong mabuti. Kaya yan, bahala na. Kaya kung sino man ang makakapanood nito, pag-isipan yung mabuti kung ano ang inyong magiging desisyon or plano nyo sa buhay kapag sakaling nagkaroon na kayo ng papel. At yun nga, nakakatuwa kung kaya ng mga nagtatrabaho sa Paris na kumita ng malaki, na ako sila ng 2,000 o mahigit, kayang-kaya din pala ng mga naan dito sa Espanya. At ang kagandahan pa dito sa Espanya, hindi ganun kamahal ang renta at hindi rin ganun kamahal ang cost of living. Siyempre, huwag ka din masyadong magastos kasi pag masyado kang magastos, walang matitira din sa iyong sinahod kahit pa yan ay napakalaki. Kailangan nating i-budget at gamitin ito sa tama. Ayan, sana ay may natutunan kayo sa topic ng video kong ito. Maraming salamat at sana ay patuloy niyo akong suportahan kahit hindi ako madalas nakakagawa ng mga videos. Maraming salamat!